Amen. Isa pa pong malakas na palakpak ng pagsamba mula po sa puso. Hindi po sa kamay lang galing. Mula po sa puso. Purihin natin ang Panginoon ngayon po umagang ito. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. At samahan niyo po ako ngayong umaga as we study the Word of God. As we dwell into the Word of God, let us make a declaration. Kausapin po natin ang sarili natin kung ano po ang gagawin natin ngayong umaga. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, this is our declaration. This is our desire. Ito po, Panginoon, na magiging basihan kung naging successful po ang pagtungo namin sa lugar na ito o hindi. Kung kami po ay nakausap mo at kami po ay nakinig sa inyo at kami po ay handang sumunod sa inyo po mga salita. Ngayong umaga, Panginoon, dinadalangin po namin, ikaw po nawa sumagitnaan namin. Ang kapangyarihan nawa ng Banal na Espiritu ang siyang mangusap sa aming espiritu, sa aming puso at sa aming isipan. At nawa po, Panginoon, sa pagbubuklat po namin ng inyong salita, ito po ay maging buhay, makapangyarihan at mabisa sa aming lahat. Lead us, Lord God, this morning through your word. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Purihin ang Panginoon. Meron pong dalawang uri ng buhay na matatawag po natin. Isa pong buhay na tahimik at isa pong buhay na magulo. At pag pinapili tayo, palagay ko po, hindi na mahirap kung anong pipiliin natin. Siyempre, yung gusto po natin yung buhay na maayos, yung pong buhay na mapayapa, yung pong buhay na matahimik. Kasi po, napakaraming sakit ang nakukuha kapag magulo ang buhay. Ano-ano mang alam nyo sakit kapag magulo ang buhay? Na-heart attack. O kaya naman, dahil sa stress, nagkakaroon ng mga GERD na tinatawag, no? Yung mga gastrointestinal diseases. No? Nagkakaroon ka na kung ano-anong nangyayari sa loob po ng katawan natin. At may mga nagsasabi pa na kapag sobrang stress na, nagiging sanhi pa ng cancer. Kung ano-ano na po ang nangyayari. At may mga talaga namang sobra na pinagdadaan ng gulo sa buhay, hindi na po kinakaya, nag-i-snap, dinadala na sa mental. Kaya po, sino ang may gusto na magulong buhay? Lahat po tayo gusto po natin ng maayos at matahimik na buhay. At alam niyo po, pag sinabi mo na Christian ka at pag sinabi mo na sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, parang hindi bagay na magulo ang buhay mo. Kasi si Jesus, kapag ka nasa sayo, inaayos niya ang buhay natin. So bakit ang Panginoong Hesus nasa puso, nasa buhay natin, pero ganun pa rin kagulo ang buhay natin? Kasi po, meron pong tinuturo ang banal na kasulatan ng mga sikreto kung paano po magiging maayos at tahimik ang atin pong pamumuhay. At yan po ang pamagat ng mensahe natin ngayong umagang ito. 4 secrets to a peaceful life. Or 4 na sikreto ng maayos na pamumuhay. Let me ask you this question. What is your ambition in life? Ano ang pinaka-ambition mo sa buhay mo? Ambition mo ba na yumaman? Ambition mo ba na maging sikat or popular? Ambition mo ba na maging makapangyarihan? Maging powerful? Sama po ba yan sa mga ambition natin? Hindi naman masama. Ambition mo ba na maging maganda? No, hindi naman masama yung mga ambition na yan. Pero, ano po ba tinuturo ng Bible na ambisyonin po natin sa buhay na ito? At samahan niyo po ako sa pagbabasa. 1 Thessalonians chapter 4, 11 to 12. Dahan-dahanin po natin yung pagbabasa nito pong verse na ito. 1 Thessalonians 4, 11 to 12. And make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business, work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Binabasa pa lang po natin itong verse na ito, natututo na kagad tayo. No, kasi po salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Meron po kagad siya mga tinuturo sa atin na sikreto kung paano po magiging magaan, maginhawa, masaya, at tahimik ang atin pong pamumuhay. Ano daw po ang dapat nating ambisyonin? Tahimik at maayos na buhay. Sabi niya, make it your ambition to lead a quiet life. Ito sana yung pinakamatatag, pinakamatayog na ambisyon natin. Yung wala tayong kaguluhan sa isip,
hindi mabigat ang ating dibdib, hindi tayo nagigising ng madaling araw at nagsisisigaw tayo, ano naman nangyayari dito? Binabangungot ka na ng madaling araw dahil ang daming kaguluhan na nangyayari po sa buhay natin. Ano ho ba yung peaceful life? What is a peaceful life? Paano masasabi na peaceful ang buhay natin? Kapag wala kang kaaway? Maaari, no? Isa po yan sa mga definition ng peace. Pero alam niyo po yung word na peace sa Bible, ang ginamit po ng word dyan sa Hebrew ay shalom. At palagay ko po, iba sa atin familiar sa word na ito, shalom. And when you say shalom, hindi lamang po ito yung peace na walang giyera, na walang gulo. Hindi lang po ito ibig sabihin ng peace. Ang ibig po sabihin ng shalom ay napakalalim. Ang Panginoon, di ba, sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. God rested. There was shalom sa ikapitong araw. Hindi yung ibig sabihin nun, hindi nakipag-away ang Diyos. Ang ibig po sabihin nun, ang Diyos ay satisfied, happy, complete. At alam niyo po, may isang word na gagamitin po tayo to describe shalom. Whole. Buo. Hindi basag, hindi sira, hindi wasak, buo. Buo ang pagkatao, buo ang pamilya, buo ang kalooban, magaang. Yun po ang ibig sabihin ng shalom. There was a time, naalala ko po, mayroon isang prayer meeting. Alam niyo po, may prayer meeting tayo every Friday. Kung kayo po ay available those days, you're invited. Prayer meeting every Friday. Sa isa pong prayer meeting, nagtatanungan po ng prayer request. Di ba? Yung isa, ano prayer request mo? Yung anak ko nag-aadik-adik. Ikaw, ano prayer request mo? Yung asawa ko, batugan. Pagdating dun sa isa, ano prayer request mo? Ang sabi po niya, wala akong maisip. Wala akong maisip na prayer request. Bakit? Parang wala na akong kailangan sa buhay. Meron naman kaming kinakain na maayos ng pamilya, 3 beses ang araw. Nag-aaral naman yung mga anak ko, maayos naman yung pamilya namin. Wala na akong maipag-pray na prayer request. Wala na akong ma-request sa Panginoon. Pag-pray na lang natin yung giyera sa Russia at saka sa Ukraine. Iba na lang yung pinagpe-pray niya kasi para sa kanya, there was shalom. Para sa kanya, merong kapayapaan, merong peace, there is completeness, merong wholeness para po sa kanya. Merong ganon. At yun po sinabi ng Panginoon, John 10:10, that I have come so that you may have life and have it to the full. Yun ang ibig sabihin ng fullness of life. Hindi yung ang yaman-yaman mo. Kasi pag ang yaman-yaman mo, ikaw sino ba pinakamayaman ngayon? Elon Musk, ikaw ang pinakamayaman. Ikaw si Mark Zuckerberg, ikaw si Jeff Bezos, ikaw ang pinakamayaman. Ibig ba sabihin, ikaw ang pinakamatahimik ang buhay? Hindi. Minsan nga yung mayayaman, alam niyo po, di ba tayo, hindi naman tayo mayayaman. Minsan may utang tayo, di ba? Alam niyo ba yung mayayaman, mas malalaki ang utang? Yung mga bilyonaryo, bilyon din ang utang. Yung mga milyonaryo, milyon din ang utang. Tayo ho, libonaryo. Minsan may utang tayo sa tindahan, 2,000. Di ba? Malalaki rin yung utang. So, payapa ba? No, ang kapayapaan po ay wala sa kayamanan, wala sa kapangyarihan. Palagay niyo ba ang pinakamapayapang tao sa Pilipinas, ang presidente at ang vice president? Of course not. Di ba? Kunti na lang, magsuntukan yung dalawa eh. Wala sa kapangyarihan, wala sa kayamanan, nasa kapayapaan mula po sa ating Panginoon. At yun po yung gusto natin pag-aralan ngayon pong umagang ito. Ano ba ang sikreto ng maayos na pamumuhay? Na bakit nga ba gumugulo ang buhay? Yung mga tao po na kilala natin, hindi naman tayo nagja-judge, ha? Huwag ka kayo mag-isip ng pangalan. Pero pagka ang isang tao, bakit natin masasabi na magulo ang buhay ng isang tao? Anong ginawa niya? Ba't magulo ang buhay nitong tao na to? Siguro mayroong bisyo. No, magulo yung pamilya. Bakit? Nawawala bigla electric fan. Binebenta. Yung electric fan. Yung refrigerator. Biglang nawawala. Magulo yung buhay. No, bakit magulo yung buhay? Siguro meron doon sa loob ng pamilya na sugarol. Kapag ka mayroong sugarol sa loob ng pamilya, I hope walang sugarol dito. Meron ho ba sugarol? Umamin na kayo. Hindi tatahimik ang buhay mo kapag ka nagsusugal ka. Hindi tatahimik ang buhay ng pamilya mo kapag ka nagsusugal ka. No? Tigilan na yan. Kapag ka mayroong ganon, hindi umaayos ang buhay. Kapag ka maraming chicks, hindi umaayos ang buhay. Kapag ka yung nanay,
Nanay na, nagdadalaga pa kahit may asawa na, hindi umaayos ang buhay. Magulo ang buhay. So ano po ang dapat natin gawin para umayos ang ating buhay? Meron pong 4 na sikreto na tinuturo po ang Biblia sa atin na maganda pong pag-aralan natin ngayong umaga. 4 secrets to a peaceful life. Secret number 1 to a peaceful life. Mind your own business. Okay? In Tagalog, huwag kang pakialamera. Huwag kang pakialamero. Yan po yung Tagalog dyan. 1 Thessalonians 5 verse 11. And make it your ambition to lead the quiet life. Tapos merong colon, di ba? Nakita niyo colon? Colon. Paano daw? You should mind your own business. Huwag daw pakialamero, huwag daw pakialamera sa buhay ng may buhay. Alam niyo, may mga tao pakialamero. Siguro may kilala kayo, tatanungin ka pa, magkano sweldo mo? Pakialam mo. Hindi tinatanong yan kung magkano ang sweldo. Napaka-unethical. Tatanong mo kung magkano sweldo ng kapwa mo. Hindi tinatanong yan. Tatanungin ka pa, tingnan mo yung pamilya ninyo. No? Gastos ng gastos. Wala ka rin pakialam. Kung yung pamilya nila, outing ng outing, kain ng kain sa restaurant, bili ng mga mamahaling damit, sabi mo sa katabi mo, wala kang pakialam. Pag may nakikita ka ng mga kapitbahay mo, no, na yung gusto nilang kortina, kulay violet, ano sasabihin mo? Wala kang pakialam. Ang dami-dami nilang alagang aso. Ano sasabihin mo? Wala kang pakialam. Meron siya alagang pusa, meron siya alagang aso. Alam niyo, may nakita po ako, totoo to ha, may alagang baboy sa loob ng bahay. Nag-visitation ako nung araw, pagdating ko sa bahay, may baboy, ganyang kalaki, inahin yata. Lakad-lakad doon sa loob ng bahay. Alaga nila. Ano sabi ko sa sarili ko? Wala akong pakialam. Wala naman akong pakialam talaga. Ma'am, nung araw po, nung binata pa ako, meron po kami isang Bible study. Sa Bible study po sa sala, meron isang malaking aquarium. Siguro ganito kalaki. Kalahati ng TV natin yung taas, na taas ganyang kahaba yung aquarium. Alam niyo kung anong laman? Sawa. Nag-aalaga sila ng sawa sa loob ng bahay. At bago magsimula yung Bible study namin, papakainin muna nila yung sawa. Tapos kami naman, bago mag-praise and worship, manonood muna kami habang nilulunok ng sawa. Yung manok. Di ba? Wala akong pakialam. O pwede ako magsabi, safe ba yan? Pwede ako magsabi noon. Pero wala akong pakialam na, ba't ganyan kayo? Delikado yan, huwag niyong gawin yan. Hindi ako ang gagawa noon. So matuto po tayo to mind our own business. May mga tao po, yun ang gusto niya eh. Yun ang gusto niya isuot. Ba't ganyan ang suot mo? Di ba dapat modern? Di ba dapat ang suot mo yung color coordinated? Gusto niya, baduy siya eh. Wala tayong pakialam sa gusto niya. Yun ang gusto niyang buhok. Yun ang gusto niyang kilay. Wala kang pakialam. Mind your own business. Mind your own business. Para po tumahimik ang buhay natin. You don't always need to give your opinion. Hindi mo kailangan magbigay ng kuro-kuro o opinion mo. Pwede mong sarilinin na lang yan. Pag merong nag-post sa Facebook, hindi mo kailangang mag-comment lagi. Pwede ka mag-comment kung gusto mo. Mag-comment ka na lang, ay, ang ganda. Ay, okay yan. Pero huwag ka na mag-comment na, ba't nagpo-post ka pa ng ganito? O bakit yan ang post mo? Wala tayong pakialam doon po sa mga post nila. Kung gusto mong tumahimik ang buhay, kung gusto mo na walang kaaway, matuto po tayo na wag pong mangialam sa gusto ng kapwa. Maliban na lang kung illegal. Di ba? Maliban na lang kung may nangyayari ng kababalaghan, pwede tayong makialam. Binubugbog yung kanyang anak, pinadudugo ang muka, pwede kang makialam kasi labag sa batas. Pero kung nag-aaway yung mag-asawa, huwag kang makialam. Madadamay tayo pagka ganyan. So minsan po, nangingialam tayo sa mga bagay na hindi natin dapat pakialaman. Alam niyo po, siguro po magandang time ito para sabihin ko, dito po sa church natin, kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga kakilala na kinukuha ng Panginoon, na namamatay, may makilala tayong namamatay, hindi ho, gusto man natin, hindi ho natin magawa na magsabi na
magme-memorial service kami sa Friday. Hindi ko natin magawa. Alam niyo po kung bakit? Kasi po yung namatay, kunyari nanay, yung namatay. Yung nanay na yon, meron po siyang 4 na anak. Yung 4 na anak niya, yung isa doon, attendee natin. Okay, ang member natin. Hindi yung kumot member natin yung isa, pwede yung natin sabihin kaagad na, uy, magsa-service tayo dyan, memorial service sa Biyernes. Hindi natin pwede sabihin yun. Kasi maraming nagdidesisyon. Hindi siya lang. Kaya kung magkakaroon po tayo ng ganung uri na pangyayari, sana naman wala, no? Kasi ito nakaraan 2 taon, medyo marami-rami. So sana naman wala. Hindi ho tayo nag-o-offer ng memorial service. Inaantay po natin na tayo yung lapitan. Kasi kapag sinabi natin, uy, kuya ganito, namatay pala yung nanay mo, mag-memorial service tayo minsan nahihiya siya, tapos sasabihin niya, sige, napipilitan na lang pala siya. Yung pala yung kanyang mga kapatid, ayaw namin dyan, mga Christian, ayaw namin dyan. Meron palang ganun. Minsan meron pong nagsabi sa akin ng ganyan, Pastor Joe, baka naman pwede mag-memorial service tayo. Di umuo naman po ako. Alam niyo, pagdating ko, 2 kami dumating ng pare. Dumating ako, si pare, nandoon din. Sabi ko, pare, 2 kami. Kasi minsan yung kausap mo, hindi naman pala sila yung may karapatan na mag-decision. So, ulitin ko, wag naman sana. Pero in case po, I'm just letting you know na kapag kailangan ng memorial service, hindi po tayo ang magsasabi kasi baka mapuwersa. Baka sabihin, nangingialam tayo. So, kayo po yung mag-uusap-usap muna ng pamilya, dahil sabihin nyo, sige, pumayag yung buong pamilya namin na mag-memorial service tayo. In the same way, ganyan din po yung counseling. Pag may nakikita po tayo ng mga kapatid sa church na mukhang may problema, hindi natin sasabihin na, may problema ka ba? Pag-usapan natin. Kasi kung gusto niyang pag-usapan, siya ang magsasabi. Otherwise, nangingialam po tayo. No, minsan may dadating po dito, pansinin niyo po ito, minsan may dadating po rito, di ba? Alam mo, mag-asawa yung 2. Ang dumating lang yung babae. Hindi dumating yung lalaki. Hindi ko na ho tinatanong yun. Nasaan yung asawa mo? Kung sagutin ako, andun no, binugbog ko. May problema pa. Di ba? Nagkaroon pa ng... Alam niyo po, naniniwala po ako, kung mapapansin niyo po, hindi po ako nagtatanong sa inyo, ano trabaho mo? Ano ang linya mo? Kasi naniniwala ako, kung gusto niyo po ipaalam, hindi na kailangan tanungin. Pag tinatanong, ang feeling ko, nangingialam. Kaya ayoko na hong tanungin pa kung ano po yung mga meron tayo na ganyan. Kaya sa counseling, ganun din po. Pag meron po kayong mga kabigatan, huwag niyong sabihin na, sana mapansin ako ni Pastor. Kayo na ho yung magsabi, Pastor, pwede ba meeting? Pwede ba makapag-set ng schedule? Kasi hindi po ako yung mukhang namumugto yung mata mo Gusto mo bang pag-usapan natin yan? Diba? Hindi po. Kasi parang nangingialam po tayo kapag gano'n. We would rather na magkaroon ng volunteer, magkusa, kesa po mangialam. Okay? So yun po yung una. Secret number 1, mind your own business. Huwag pakialamero. Ano pa? Hindi. May naiwan akong verse. Ayun John, basahin ko lang. John 21:21-22. Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano naman po ang taong ito? Sumagot si Jesus kay Pedro, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Si Pedro to. Sabi ni Pedro, Lord, di ba sabi mo mamamatay ako, ganito, ganyan. Paano to? Tinuro si John. Sabi ni Jesus, kung gusto kong mabuhay siya habang panahon, ano sa'yo? In other words, sabi ni Jesus, ano paki mo? May karapatan ang Panginoon. I-recognize po natin yan. May karapatan, yun pong ating kapwa. Merong may birthday. Ito, lagi nangyayari ito Merong may birthday, hindi ka na-imbita. Karapatan ba ng may birthday kung sino imbitahin niya o hindi? Karapatan niya. Diba? So, hindi ka na-imbita, hindi ibig sabihin nun, wala kang kwentang tao. Ibig lang sabihin nun, yung budget niya, limitado. Kaya hindi pwede imbitahin lahat. Ako, nung ikinasal kami, namumroblema ako, paano to? Imbitahin ko lahat sila, 3,000? Paano yun? Diba? So,
namili lang ng mga pwede po na imbitahin. Ito happens all the time. So, intindihin po natin kapag nangyayari po yon. So, wag pakialamero, wag pakialamera, maganda po itong susunod. Wag chismosa. Nabalitaan mo, buntis yung kapitbahay mo. Ano ngayon sa'yo? Kailangan mo bang ibulalasyon sa social media? May kilala ko, buntis, malapit lang sa bahay namin. May ganun ka pa? Nalaman mo, yung anak ni ganito, ni ganyan, bakla, tomboy, LGBT. O ano ngayon? May problema ba? Wala naman. Kailangan bang i-broadcast? Hindi naman. Nalaman mo yung mag-asawa nag-away. Ngayon? Bakit kailangan natin absent sila sa church ngayon? Bakit? Nag-away. Diba? Ano nangyari? Buti pa si Boy Abunda kumikita kapag ka nagchichismis. Tayo, hindi naman tayo kumikita. Hindi ko alam kung bakit sarap na sarap ang mga tao na magchismis. Kung bakit ba yung anak niya, summa cum laude, hindi chinichismis. Uy, alam mo, anak niya, summa cum laude. Walang ganon. Pero pag yung anak niya, na-kick out, uy, anak niya, talaga naman, lahat alam sa buong church na na-kick out yung anak niya. Bakit ganun ang tao? No, hindi ko alam, ba't ganun ang tao? Sarap na sarap kapag pinag-uusapan yung kasiraan ng kanyang kapwa. Huwag po tayong maging chismosa. Wala naman tayong napapala. Pinapakita lang po yung karumihan ng puso at isip po natin kapag nagchichismis tayo. No, hindi ko tayo nakakatulong. Last week o last time, sabi ko po, it is demonic. Kapag tayo po, hindi natin mapigil yung chismis na yan. At ngayon dati chismosa, chismoso. Meron na rin ng mga chismoso ngayon at marami sila. Hindi rito sa church na to. Hindi rito yan. No? Hindi, meron din dito siguro. Binawi, no? Siyempre naman, maski saan yan. And don't even verbalize it. Kapag meron kang nakita na kasiraan ng kapwa natin, na wag mo nang sabihin yun. Sabihin mo, hindi naman yan narinig sinasabi ko eh. Hindi nga, di ba? Kaya lang baka may nakarinig sa yung iba. So, kakalat at kakalat pa rin yan. Ito po, listen to me mga kapatid. Sarilinin mo na lang. Kaya mo ba yan? Sarilinin mo na lang. Yung gospel ni Jesus Christ, sinasarili ng iba, ayaw i-share. Yun nga, sinarili mo yung evangelism eh. Di yung pagchichismis, opinion, kung hindi naman makakatulong, lunukin mo na lang. Sarilinin na lang po natin. At kung talagang, Pastor, nanginginig ako. Kailangan maibulalas ko. Sa akin yung sabihin. Okay? Kasi pag sinabi niyo po sa akin, hindi lalabas yan. Minsan. Hindi, joke. Hindi lalabas yan pag sa akin niyo po sinabi. No? Talagang hindi ako yung hindi ko sasabihin, isa lang pagsasabihan ko. No, kaya tapusin na natin doon. Kaya kung kailangan mo lang siya na ilabas, tigilan na po yan. Another, to mind your own business, huwag makikisawsaw. Huwag makikisawsaw, lalo na po sa away pamilya. May nag-aaway ng pamilya dahil sa mana, naghahatian ng mana, huwag makisawsaw. Nag-aaway yung mag-asawa dahil sa pera o dahil sa selos, huwag makisawsaw. Hindi lang dahil sa wala tayong pakialam, kundi dahil mag-asawa po yan. Yung iba naman sa atin na may asawa, di ba? Nag-aaway mag-asawa, kinabukasan, magkayakap na. Samantala nag-aaway sila, sulsul ka ng sulsul, no? Kumakampi ka pa, huwag kumampi. No? Kakampi ka pa, ganyan talaga yan. Nililigawan ka pa lang niya, wala na akong tiwala sa mukha niyan eh. Talaga naman ganyan talaga yan. Pag nagkabati yung dalawang yan, at sweet na yan, sasabihin yan, sabi nga ni Pastor Joe, wala daw siyang tiwala sa mukha mo eh. Kasi sweet na silang dalawa. Di ba? Huwag kumampi, huwag gumitna, huwag sumali kapag nag-aaway ang pamilya. Maliban na lang kung ikaw ay tinawagan. Minsan po, merong nag-aaway na pamilya dahil gustong ibenta ng tatay nila yung mamanahin nila. So itong mga anak, pinipigil yung tatay nila, huwag niyo ibenta tay, mamanahin namin yan eh. Tinawag po ngayon ako. Tapos gumitna po ako, kaya lang huli na ang lahat kasi nagkapirmahan na. Hindi na mababawi. No, pero kung tinawag ka, go ahead. Pero kung nakikibalita ka lang, ako, wag po. No, lalo na, ulitin ko, huwag kumampi. Kapag ka merong away,
pamilya, away mag-boyfriend, huwag kumampi. At huwag din makisawsaw sa mga unnecessary responsibilities. Ang hindi mo naman kailangan bitbitin, problema ng may problema, pinoproblema natin. Pwedeng tumulong, pero huwag kang makisali sa problema. Meron siyang utang, hindi siya makakain. Ikaw hindi ka rin makakain kasi meron siyang utang. No? Huwag kong sumali sa mga unnecessary responsibilities. Instead, you should mind your own business. Mind your own business. Do your own job description. Kung tatay ka, ano job description mo bilang tatay? Magpakatatay ka. Kung nanay ka, maging magaling na nanay ka. Nasasabi niyo ba sa nanay niyo yan? Magaling yung nanay ko. Di ba? Sana masabi ng mga anak mo yan, ang galing ng nanay ko. Lagi na lang malinis yung bahay. Lagi na lang malinis yung damit. Yung piso, nagiging 2 piso pag nanay ko may hawak. No, yun ang maganda. Kung tatay ka, magpakatatay ka. Do your job description. Be good at your work. Be good at your job. Improve yourself. Be good at what you're doing. Pay your bills. Pay your obligations. Yun ang gawin po natin. Mind your own business. Hindi yung nakikialam tayo sa business ng iba, pero hinahabol tayo ng Meralco, pinuputulan tayo ng tubig, tinatanggalan tayo ng internet, yung buhay pala natin, magulo rin naman pala. Mind your own business. And do not listen to what others say. Meron pong kasabihan, ito po, isa po ito sa kasabihan na pinangahawakan ko. What others think about you is none of your business. Kung ano yung tingin sa'yo ng kapwa mo, it's none of your business. Basta gawin mo yung job description mo. Like ko po sinasabi, pipiliin mo lang kung sino yung taong pakikinggan mo. Hindi mo kailangan pakinggan lahat ng tao. Piliin mo lang yung may karapatan na magsalita o mag-comment sa'yo. Asawa mo, may karapatan yan. Pero kung yung asawa mo nagko-comment, nagkukumpuni ka ng mekaniko ka, nagkukumpuni ka ng kotse, tapos nagko-comment yung asawa mo, mali naman yan eh. Ba't mo pakikinggan yun? Hindi niya alam yun. No? Mamili ka lang ng mga tao na pahihiramin mo ng tenga mo, na pakikinggan mo. Hindi mo lahat kailangan pakinggan. Minsan magpo-post ka sa Facebook, may magko-comment, tapos makipag-away ka ron sa comment, di mo naman kilala kung sino yun, hayaan mo siya. I-delete mo na lang yung comment nung nag-comment sa'yo kaysa makipagbangayan ka sa Facebook. Okay? Okay po, so tuloy po tayo. Secret number 2. Work with your hands. 1 Thessalonians 4:11 and 12. Sabi ulit dyan, make it your ambition to lead a quiet life, mind your own business, and work with your hands. Para tahimik daw po ang buhay natin, be productive. Hindi raw ho pwede yung tatamad-tamad. Hindi raw pwede yung pahiga-higa. Hindi raw pwede yung pa-cellphone. Hindi pwede yung games, internet games. Hindi pwede yun. You have to be productive. Kapag ka kumakain, dapat kumikilos. Hindi pwede yung nakahiga ka lagi. Tapos kakain ka, ano ulam? Laging ganun. Di ba? Dapat meron po tayong productivity. Lahat po tayo, pare-parehong may 24 oras. Ewan ko lang yung iba, baka sa kanila 25 hours, no? Lahat tayo pare-parehong 2 mata, 2 kamay, 2 paa, 1 ilong. Iba nga lang, medyo iba yung ilong nila. Pero pare-pareho tayo, kompleto po tayo lahat. Bakit yung iba mas productive kaysa dun sa iba? So, we have to be productive. Magkaroon po tayo ng project. Kami po ni Mrs., pag gabi na po kami, nag-uusap kami. Ano merong bukas ng umaga? Nag-uusap kami na ganon. Ano plano bukas? Ano gagawin bukas? Gabi pa lang, meron na kayong goal kung ano yung matatapos nyo susunod na araw. No, sa akin po, malaking bagay yun kasi napatunayan ko po, nakakatulong yun sa Alzheimer. Kapag meron kang daily goal, pagka meron kang, yung araw-araw may goal ka, may reason ka para mabuhay noong araw na yun. Nakakahaba ng buhay. Minsan po, nagkaroon tayo ng mission trip sa Silang Cavite. Nag-stay po tayo ron ng several days, nag-house-to-house evangelism, nag-film showing, ganyan-ganyan.
meron po kaming natagpuan doon, kung hindi ko nagkakamali isang 94 years old, tsaka isang 96 years old na magkapatid. At nung nandoon ho kami, nalaman namin, nung a week before na dumating po kami, nagpakamatay yung 96 years old. Kasi wala pang 100,000 nun nung araw. Nagpakamatay yung 96 years old. At nung nag-ukwento-kwento kami, syempre, hindi mo na nakausap kasi namatay na yung ba't siya nagpakamatay. Ang lumalabas doon sa chismis, wala nang magawa sa buhay. Di ba yung 96 na ako, sabi nung mga nandoon, kasi paggising niya sa umaga, uupo lang siya sa bangko, titingin-tingin lang siya sa mga dumadaan, tapos tanghali na, kakain, tapos uupo sa bangko, tapos lulubog na yung araw, tapos matutulog na. Parang wala na siyang purpose sa buhay. Nagpakamatay. At nung umalis po kami, after 1 or 2 weeks, nabalitaan ko naman, yung kapatid na 94, nagpakamatay din. Kasi walang purpose sa buhay. Importante po yan. Meron kang goal sa buhay. May dahilan para po mabuhay. So, be productive always. Can you say, kahapon, Sabado, can you say that you were productive kahapon? How was your Saturday? Mabunga ba? Pastor, natulog ako maghapon. Okay lang yun. Kung ikaw naman ay pagod buong linggo, di ba? Nag-recharge ka okay lang yun. Pero kung natulog ka buong linggo, tapos natulog ka pa rin kahapon, oh my goodness. Sino nanay mo? Kawawa ang nanay mo at ang tatay mo. Na be productive. And work with your hands. Earn, and earn. Kumita, at kumita. Habang gumagastos, dapat kumikita. Habang kumakain, dapat kumikita. Habang nagse-cellphone, dapat kumikita. Habang ikaw ay nagpapaikot ng electric fan, dapat kumikita. Kasi bawat ikot ng electric fan na yan, may bayad dyan. Bawat patak ng tubig na yan, may bayad dyan. Sabihin ng mga bata, hindi naman ako nagbabayad, pastor Hindi nga. Tatay mo at nanay mo, dugot pawis, ibinabayad doon. So wag kang magsayang. At kung tayo po ay may kakayahan, kung tayo po ay malakas naman, hindi ka naman matandang-matanda, hindi ka naman batang-bata, wala ka namang sakit, dapat po kumikita po tayo. Support yourself. If you can, support yourself. Kung kaya naman natin Kung talaga hindi na kaya, okay lang yun. Kaya lang po, minsan may mga tao nakakalungkot. Yun yung ating mga mahal sa buhay, yung mga mahal sa buhay nasa ibang bansa. Kung di po ako nagkakamali, dati 10% ng Filipino OFW. Ngayon yata, dumami na. More than 10% na yata, nasa 12% na yata o 14% na yata ng mga Filipino OFW. Gusto maglayasan sa Pilipinas kasi nga wala namang kinikita raw dito sa Pilipinas. Okay lang yun, naintindihan po natin yun, masipag sila. Ang tanong, minsan, yun yung mga naiwan sa Pilipinas, pensyonado. Yung mga naiwan sa Pilipinas, di ba? Sige, padala. At pagbalik ni OFW, wala man lang napundar. Yung dating bahay nila na sira-sira, pag uwi, sira-sira lalo. O yung dating kanilang ari-arian na kapiraso, lalo pang lumiit. Kawawa naman. So kung tayo po ay may kakayahan, earn. Lalo na po sa panahon po ngayon, online, kikita ka. Nag-post ka lang kikita ka na Di ba? Kung ano lang ang gawin mo, kumikita po lahat ngayon, kahit bata, kumikita. Kaya palagay ko po, lahat may karapatan na kumita. Ecclesiastes 7 verse 12, for wisdom is protection, just as money is protection. Sabi sa Bible yan. Dapat daw matalino ka, pero dapat din marunong kang gumawa ng pera. Dapat marunong gumawa ng pera. May kilala po ako, kaibigan ko ito. Natin po siya isang Bible study natin. Sabi niya, alam mo pastor, ang ginagawa ko, kapag siya daw naglalakad sa kalye, tapos nakita niya raw, example, nakita niya may nagtitinda ng banana Q.
Ang gagawin daw niya, pipicturean niya. Banana Q. Picturean niya. At ipopost niya. Tapos sabi niya, Banana Q for sale. Tapos pag merong bumili online, bibili siya ngayon doon, nakikipag-usap siya, makikibenta ako sa Banana Q mo ha, bigyan mo ako ng porsyento. Bebenta ko ng 20 pesos, benta mo sa akin ng 18. Something like that. Hindi siya yung gumagawa, nagmi-middleman lang siya. True story. Meron ganun mga tao talaga. Alam nyo, may taong maparaan. May taong madiskarte. May taong wala. No? Kaya, support yourself. Dapat marunong gumawa ng pera. Dapat mapera. Pero hindi mukhang pera. Magkaiba yun, okay? Maganda yun. Mapera ka, pero hindi ka mukhang pera. Kasi po, sabi sa bio, may kasabihan, money is a terrible master, but a wonderful servant. Ba? Hindi siya yung master. Ikaw, yung master, siya yung utusan mo. Oy, pera, merong may sakit doon, punta ka doon. Punta si pera doon. No? Diba? Oh, pera, may nangangailangan doon, punta ka doon. Takbo si pera doon. No? Hindi ikaw yung alila ni pera, hindi yung master, anong gagawin ko? Sabihin sa'yo ni pera, kamkamin mo yan, tapakan mo sila, layain mo sila, pag siya ang master. Pero kung ikaw ang master, ang daming mararating ni pera na mabubuti at magaganda. Kasi ang pera, hindi naman mabuti yan, hindi naman masama yan eh. Yung tao ang mabuti at masama. Pagka mabuti yung tao, mabuti rin yung direksyon ng pera. Pagka masama yung tao, ang direksyon niyan, bisyo. Diba? Kadayaan. So, hindi po sa pera yan. Mag-isip ng pagkakakitaan, hindi ng pagkakagastusan. Assets versus liability. Alam na po ba natin kung ano pinagkaiba ng asset sa liability? Cellphone, asset or liability? Ang sagot, depende. Kailan siya magiging asset, yung cellphone? Kapag ka kumikita yung cellphone. Asset yan. Pero kapag ka yung cellphone, hindi naman kumikita, liability yan. No, kasi ginagastosan mo yan ng load, ginagastosan mo yan ng line, ginagastosan mo yan ng charging, ginagastosan mo yan ng kung ano-ano. Hindi lang yon. Bumili ka ng iPhone. Bumili ka ng iPhone, magkano? Pagpalagay na natin, 70,000. 70,000? Ngayong taon na to, next year, magkano na yan? 70,000 mo. Buti kung mabenta mo ng 40,000 yan next year. Susunod na taon, magkano na yung iPhone mo? Baka 20 na lang yan. No, kasi ilang taon na siya, no? Nakulelat na yung iPhone mo. So yung pera mo, paliit ng paliit ng paliit yung pera mo. Bumili ka ng kapirasong lote. Yung lote mo na yon, next year, magkano na yon? 10%, tataas yun. Susunod na taon, tataas na naman. Bigyan mo ng 10 taon, na doble na yung presyo ng lote mo. Yun ang asset. Kasi kumikita. Ang liability, binili mo, hindi naman kumikita. Bumili ka ng motor, asset o liability? Depende. Ginagamit mo sa trabaho, nakakatipid ka sa gasolina, diba? O kaya sumasaya ka, napapasaya ka ng motor, naging mabuting tao ka, asset. Pero kung yung motor na yon, diba, hindi kayo kumain ng 2 araw kasi inihulog mo dun sa motor, liability. Diba? So dapat marunong po tayo na mag-isip ng pagkakakitaan, hindi ng pagkakagastusan. Isa pa, bago ko po iwan ito, tumingin po kayo sa akin. Pati yung mga nasa online, tumingin kayo sa akin. Huwag pa sosyal. Huwag pa sosyal, kundi naman bagay. Live within your means. Ang sweldo mo, minimum. Minsan, sweldo mo, mababa pa sa minimum. Nagbabaon ka, kanin, century tuna, hinahati mo sa 3 araw. Tapos pag uwi, Starbucks ka pa. Batukan kaya kita. Tapos ka nakakita ng ganun, naka-Starbucks habang nakasabit sa jeep. Live within your means. Kung magkano lang ang pera, yun lang po yung pagkasyahin natin. Hindi po tayo magkakaroon ng mapayapang buhay kapag tayo po ay gumagastos ng lampas-lampas
sa atin pong kinikita. Huwag masayalan. Kung hindi ka naman anak ni Lucio Tan, hindi ka naman talaga yayamanin, huwag masyadong masayalan. Mapili. Ayokong kumain ng, bagoong, mabaho yan eh. Ayokong kumain ng dilis. Ayokong kumain ng mga, di ba, danggit. Bakit? Pagkain yan. Kami nga, kinakain namin yan eh. Lahat kinakain yan, tapos ikaw ayaw mong kainin. Huwag masayalan. Maliban na lang kung may allergy ka, di ba? Okay lang yun. Pero kung wala naman, kainin mo yan. Pagkain yan. Galing sa Diyos yan. Pinagdasal natin yan. Kainin mo yan. And earn honestly. Earn honestly. Okay, syempre, yung tamang paraan ng paggastos. Alam niyo po, pag sinunod po natin itong mga binanggit ko na to, support yourself, di ba? Earn honestly, mawawalan tayo ng time para mag-chismis at magbantay ng kapwa natin. Kasi iniisip natin how we can earn. So, alam niyo po, isang natutunan ko po sa mundong ito, ayoko mang aminin. Isang natutunan ko nung bata pa ako, sabi ko po, hindi nakatingin ng tao kung may pera ka o wala. Alam niyo po, isang natutunan ko sa mundong ito, aminin natin at hindi, nakatingin ang tao kung may pera ka o wala. Wala tayong magagawa. Kailangan natin lunukin. Ganun talaga eh. Ganun talaga. So, earn. No? To have a peaceful life, earn. Pag wala kang pera, aapihin ka. Totoo o hindi? Totoo. Pag wala kang pera, aapihin ka. Sabat mo gugustuhin na mawala ng pera? Gumawa ng pera. Okay, pangatlo po. Secret number 3. Do not only earn money, but more importantly, secret number 3, earn respect. Respeto. Mapera ka nga, wala namang rumirespeto sa'yo, baliwala. Yung kayamanan mo na yan. May kakilala akong mayaman. Siguro ang kanyang income ay nasa mga 500, mga 450,000 bond ba, no? Chismoso ako eh. Tinanong ko siya magkano income niya. Hindi, joke lang. Hindi, ganun income niya, ganun. Alam niyo, minsan nag-uusap kami, ang sabi niya sa akin, alam ko naman eh, na kaya lang naman nila ako kinakausap dahil may pera ako. Kung wala akong pera, hindi naman ako papansinin ng mga yan eh. Sabi niya ganun. Alam din naman po niya, earn not only money, but earn respect. Respeto. Kasi kahit naman mahirap ka, nire-respeto ka. Di ba? 1 Thessalonians 4, verse 12. Win the respect of outsiders. Respect is earned. Alam mo, things are easier when you are respected. Mas madali ang mga bagay. Pag sinabi mo na, wag na kayo mag-away, nire-respeto ka, titigil sila. Pero kapag hindi ka nire-respeto, wag na kayo mag-away, sinaksa ka pa. Kasi hindi ka nire-respeto. Kapag nire-respeto, dumadali ang mga bagay. So, be respectable. Maging kagalang-galang. Proverbs 22 verse 1. A good name is desirable than great riches. Totoo yan. Mas maganda yung mabango yung pangalan mo. Kasi patay ka na, yung pangalan mo, dumadaloy pa sa mga anak mo. Dumadaloy pa sa mga kamag-anak mo, yung pangalan mo. No, ikaw yung kilala na mandurugas, patay ka na, yung mga anak mo nadadamay. Ayaw isali sa negosyo, sa trabaho, dahil sa'yo. So, earn a good name. Be respectable. Alam niyo po, isang way para maging disrespectful o hindi respectable, isang way para maging respectable po tayo, ito na naman eh. Real talk lang. Ito po. Kailangan mong umahon sa utang. Kung may utang ka man, teka, hindi masama ang mangutang, hindi ka rin maling grammar ko, hindi nawawala ang paggalang sa'yo kapag ka may utang ka. Hindi. Okay lang yon. Nawawala ang paggalang sa atin kapag ka nagtatago tayo sa utang. Yun ang nawawala. Hindi yun nangutang ka, okay lang yun. Pero kapag ka hinahabol ka na, pinagtataguan mo na, yun ang nakakababa ng pagkatao. Yun pong bagay na yun. Nawawala ang peace mo. Pupunta kasi sa lugar, hindi ka makapunta kasi nandun yung naniningil sa'yo.
Di ba? So, umahon sa utang hanggat maaari. Hindi ko naman alam sino may mga utang dito. Pero kung meron man po tayong utang, okay lang ho yan as long as nababayaran natin siya sa tamang oras ng usapan. Usapan natin, 15, katapusan. Magbayad ka, 14, tsaka 29. O di ka na mairespeto niyan. Di ba? Tuwan-tuwa. Hindi yung meron kang utang. Halimbawa, may inuupahan kang bahay. Halimbawa, di ba? Dapat katapusan, nagbabayad ka. Adjust na, nakikiusap ka pa. Araw-araw ka nakikiusap for 10 days. Pwede ho ba bukas na? Ay, pwede ho ba bukas uli? Ay, nakakababa po ng respeto. So, dun pa lang sa bagay na yun, be respectable. Hindi na sa pananamit. Minsan maganda yung damit mo. Pero yung damit mo naman, hinahabol naman ng di ba? Ng pinagkautangan mo, ng damit na yon. So, umahon po tayo kung meron man po tayong utang. Do not disrespect yourself. Huwag nating sirain ang sarili natin, igalang po natin ang ating sarili. Alam niyo po, marami sa atin, katulad namin, hindi naman siguro tayo payayamanin ng Diyos na talaga namang multimillionaire. Hindi naman siguro. At marami po sa atin, ang pinakayaman po natin, alam niyo po kung ano? Respeto sa atin. Respect. Yan ang pinakayaman natin sa buhay. Yan ang pinaka-ipamamana po natin sa mga anak natin. So, live a respectable life. Yan ang ipamana po natin. At panghuli po, secret number 4, be self-sufficient. Okay, make it your ambition, lead a quiet life, mind your own business, work with your hands, so that your daily life may win the respect of outsiders, so that you will not be dependent on others. Ano ibig sabihin ng dependent? Nakasandal, nakaasa sa iba. Kapag ka umalis yung sinasandalan mo, kunyari ako ay, itong pulpit na to, nakasandal ako dito, nakaganyan ako, nakaasa ako sa kanya. Pag bigla siyang umalis, titimbuang ako. Meron bang ganun? May kilala ka bang ganun? No, be self-sufficient. Kapag ka nawala yung sinasandalan mo, alam mo yung pagsandal, napaka-unstable ng posisyon na yan eh. Yung nakasandal ka. Dapat kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Yun po ibig sabihin ng be self-sufficient. 2 Thessalonians 3, verses 6 to 9. Sabi po ni Paul, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain, kanino man, nang walang bayad. Nagtrabaho kami, araw-gabi, upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawa na dapat tularan. Yan sabi ni Paul. Nagtrabaho kami, hindi kami tamad-tamaran, hindi kami nakikain sa inyo na, uy, maawa naman kayo, pakainin niyo naman kami. No, hindi kami naging pabigat sa inyo. Kahit pwede. Sabi ni Paul, sabi niya, hindi, ginawa namin to hindi dahil sa wala kaming karapatan. May karapatan sila. Pwede silang makikain, pwede silang makihingi, kasi nagbibigay sila ng ministry. Pero sabi nila, kahit may karapatan kami, hindi namin ginawa. Para bigyan kayo ng halimbawa na dapat tularan. Okay, so be self-sufficient. Do not be dependent on others for anything. Yung nakaasa, no? Unless, yun nga, no, may sakit ka, naintindihan natin yun, may sakit eh. Naintindihan po natin yun. Alam niyo po, ang North Korea, they claim na hindi sila nagka-COVID sa North Korea. Bakit sila magka-COVID? Wala namang pumapasok, wala namang lumalabas sa kanila, nakakulong sila sa loob. At dahil nakakulong sila sa loob, lahat ng kailangan nila nandoon. Kailangan nila ng patola, nagtanim sila ng patola. Kailangan nila ng bakal, nagmina sila ng bakal. Kailangan nila ng kung ano man kailangan nila doon sa sarili nila, hindi sila nag-i-import. So dahil doon, ang tawag sa kanila, ermitanyo, hermit estate ang tawag sa kanila. Pero ang ganda nun, self-sufficient. Pag may kailangan ka, meron tayo. Di ba? Pag may kailangan ka, meron tayo. Ang Pilipinas, hindi tayo self-sufficient. Tayo ay dependent. Lahat ng bagay ini-import natin. Wala na tayong
ine-export lahat ng bagay sa Pilipinas, ini-import natin. Alam niyo kung ano export natin? Tao. Yung tatay natin, yung nanay natin, yung kuya natin, sila yung mga ine-export natin kasi wala tayong production dito po sa bansa natin. Nakakalungkot kapag ka po ganun. So tayo po, learn to not be dependent on others. Minsan bata pa, dependent na eh. Sasabihin ng teacher, get 1/4 sheet of pad paper. Ito naman, pengi naman. Lengthwise. 1/4 lengthwise. Diba? Laging meron tayong kaeskwela na pagka may exam, may dala siya kompleto. 1/4. Kailangan 1/2 lengthwise o kaya yung crosswise, meron siya lahat nun. Tapos lagi may nakapaligid sa kanya. Pengi naman, pengi naman. Bata pa, nangihingi, pengi 1/4, pengi lengthwise. Diba? Bata pa. So try po natin na wag maging ganoon. May kakilala pa ako, nanghihingi ng toothpaste sa kapitbahay. Toothpaste lang, oh. Naubusan ng toothpaste, mangangatok pa, naubusan ng toothpaste, pengi naman. Tapos nakumuha siya. Kaya pala naubos toothpaste nyo, dami mong kumuha. Hindi, hanggang mamaya na to. Dalawa na yung kinuha. At kung tayo man po ay nakadepende sa ibang tao, it happens, sometimes it happens. Talaga namang wala kang kakayahan. So, nakadepende ka sa ibang tao. At least, have something to offer. At least sabihin mo naman, ako na maghuhugas ng pinggan. Diba? Sabihin mo sa kanya, galing kang trabaho. Diyan ka lang, magpahinga ka lang. Ako na bahala lahat dito. At least meron kang contribution. Merong outing. Di ba? Merong outing. Huwag ka na magdala ng pagkain, kami na bahala. O huwag ka na magbayad sa sakyan, kami na bahala. Mahiya ka naman ngayon, hindi na ako nag-contribute sa sasakyan. Hindi pa ako nag-contribute sa pagkain. Ano pwede mo i-contribute? Diba? Kilayan mo sila. Ako magkikilay sa inyo. Diba? At least meron kang contribution. Masarap kang isama. Kasi tuwing kasama ka, kinikilay mo sila. O kaya, akin na yung paa nyo. Diba? I-mamassage ko. At least meron kang contribution. Pag may contribution ka, hindi ka dependent. Kasi meron kang contribution. Iwasan po natin na matawag na nakiki. Yung word na yan, nakiki. Nakikihingi, nakikihiram, diba? Nakikikain, nakikitulog, nakikilaba. Talaga, ang daming kakilala talaga ng mga hindi na pa nagsumbong, nagkwento lang. Hinihiram daw yung washing machine nila. Talaga, pati washing machine hinihiram. Hinandado nga raw nila yung washing machine. Nakikilaba sa washing machine. Lumayo po tayo dyan. Lumayo po tayo dyan na masabi na, dyan si nakikihingi, nakikitulog, nakikipengi, nakikikain. Hindi yun. Kung ganun ka man, at least yun nga, meron kang contribution naman. Iwasan po natin. At yung po mga nanghihiram, ako naman, nanghihiram din naman ako. Yung mga nanghihiram, ito po ang patakaran natin. Huwag kang manghihiram ng isang bagay na hindi mo kayang palitan kapag ka nasira. Nanghihiram ka ng motorsiklo. Pag may nangyari dyan, kaya mo bang palitan? Diba? Pag hindi mo kayang palitan, huwag mong hiramin. Nanghihiram ka ng kotse, kaya mo bang palitan? Ang kotse, hindi hinihiram. Pag kailangan mo ng kotse, magrenta ka ng kotse. Mas mabuti yun. Wala kang kailangan tanawin na utang na loob, walang susumbat sa'yo, ano man mangyari sa kotse, insured, wala kang po problemahin. Kesa yun, nanghiram ka, tapos nabangga. Tapos nabangga, sorry. Di ba? Huwag mong hihiramin kung hindi mo kayang bayaran. Okay? Next, panghuli, be independent. Okay, meron pa pala isa. Avoid overstaying your welcome. Meron pa yan. Avoid overstaying your welcome. Kapag ka bisita ka sa isang bahay, welcome ka lang doon 1 araw, 2 araw. Maniwala ka. Pagka lumampas ka na ron ng 3 araw, at ikaw nakikitira doon na hindi ka man lang nakihugas ng pinggan, you will not be welcome anymore. Do not stay more than the days that you are welcome. Hanapin po natin yan. And be independent. Be independent. Kanina pa natin sinasabi. And finally, be dependent on God. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Nakadepende tayo, hindi sa tao,
kundi nakadepende tayo sa Diyos. At kung nakadepende po tayo sa Diyos, ano kayang gagawin ng Diyos sa atin? Meron pong kasabihan, do not give a man a fish, but give a man the way to fish. Di ba? Huwag mo siyang bigyan ng isda, you will only help him for a day. But teach a man to fish, you will help him for a lifetime. So patuloy ho tayo magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, maniwala po kayo. Kalooban ng Diyos na ang buhay mo ay mapayapa. Kalooban ng Diyos na ang buhay mo ay maginhawa. Na ikaw ay nakakahinga ng maluwag. Na ikaw ay nakakatulog ng mahimbing at mahaba. Kalooban po ng Diyos yan sa buhay mo. Kalooban ng Diyos na ikaw ay hindi sumasala sa pagkain. Kalooban ng Diyos na ikaw ay merong malusog na pangangatawan. Kalooban po ng Panginoon yan. Huwag ho nating guluhin ang kalooban ng Diyos. Sundin po natin itong 4 na sikreto na ito. Simple lang naman po ito, hindi naman ito talaga sikreto kung tutuusin. Una po, mind your own business. Huwag makisausaw sa gulo ng iba. Mind your own business. Pangalawa ho, work with your hands. Earn, kumita. Pangatlo, be respectable. Earn the respect of other people. At pang-apat, be self-sufficient. Be independent. Pag ito po, ginawa natin, naniniwala po ako, yung blessing ng Panginoon, makikita natin kasi po tama yung tanim, tama yung pundasyon ng ating pong buhay. Samahan niyo po akong manalangin. Ama namin, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita na ito na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umaga. Panginoon, kung pangahawakan po namin ang mga bilin mo sa amin, papunta po lahat ito sa buhay na maayos at masaya. Papunta po ito lahat sa buhay na maginhawa at magaang. Minsan po, Panginoon, nagkakamali kami ng desisyon. Minsan po, Panginoon, naliligaw kami. Minsan po, hindi kami nagiging matalino. Kaya dalangin namin, Lord God, sa mga pagkakataon na yon, pakialis niyo po nawa kami sa mga sitwasyon na ito at kami po nawa, Panginoon, ay makapagsimula muli na maisaayos po namin ang lahat ng bagay sa aming pong buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi pong umasa sa inyo. Kung aasa rin lang naman kami, sa inyo na po kami aasa. At kayo po magbibigay sa amin ng wisdom, pabor, at inyo pong paggabay para po sa katagumpayan. Salamat, Lord, sa umagang ito. I-bless niyo po nawa kami with your words at nawa po, Panginoon, mai-apply namin to sa aming buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen.